Mga kababayan, sunod. Dito tayo kay Mama Leni Robredo. Ayan nako, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ang mga netizen, no, lalong-lalo na mga DDS, no, may bagong kwento. Ganito kasi yan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ang pamangkin ni Ninoy Aquino, na si, anong pangalan nung, Kiko Aquino, sabi niya, ang rally daw na gaganapin ngayong September 21, hindi para kay Marcos. Para ito sa mga kurakot. Mga kababayan, Kiko Aquino D. Para sa mga kurakot, hindi para kay Marcos. So ngayon, mga kababayan, ang sabi naman ng DDS, kasi noon-noon pa naman daw, alam daw ng mga DDS na si PBBM ay malapit sa mga Marcos kasi ang asawa daw niya ay isang dilawan. Si Lisa kasi, may koneksyon kila Chris Aquino. Tawag dito, kila Cory. Kaya nga, galit na galit si Amy dyan eh. Kasi si First Lady Lisa may koneksyon daw. Ngayon, mga kababayan, binigyan ng kwento ito, ginawa ng kwento ng mga DDS. Bakit? Sabi nila, konektado daw si First Lady Lisa sa mga Aquino, kaya alam na daw nila yan na nagsanib puwersa na daw ang pulahan at dilawan. No? At ang sigaw ng mga DDS, mga kababayan, na corner lang kayo eh. Bakit? Kasi ganito po, totoo po mga kababayan, para sa akin na corner po talaga ang mga pinklawan ngayon at dilawan. Kasi bakit? Sa rally pong ito, mga kababayan, ang dapat sisihin talaga nila sa mga dilawan ay si PBBM. Bakit? Kaso lang, ang mga dilawan kasi, mga kababayan, may utak. Hindi kasi nila pwedeng isisi kay PBBM ang korupsyon. Kasi si PBBM ang nagbulgar. So ngayon, kaya po sila'y nagrally para kalampagin, no? At para magprotesta laban sa mga kurakot. Ngayon, mga kababayan, eto na nga. Hindi naman po pwede na magrally ang dilawan at pinklawan, no, grupo ni Mama Leni at ng mga Aquino, ang resign, BBM, resign. Hindi po pwedeng ganun. Bakit? Kasi pag ipa-resign nila si PBBM, buti na nga lang si PBBM ngayon, mga kababayan, malalapitan ni Leni, malalapitan ng mga liberal senador, at malalapitan ng mga Aquino. Kaysa naman, pag isigaw nila ngayon dyan sa rally, resign Marcos, resign, sinong papalit? Si Sara? Kaya ang sabi ngayon, mga kababayan, ni Representative Percy Sidenia, kita ninyo? Ito po ay mula sa Pilipinas Today. Ganito yan. Their vice president will be the president. So let us be careful of such group whose political calls are self-serving. Diba? Kaya yan ang sabi ngayon ni Representative Percy Sidania, na mag-ingat-ingat tayo, mga rallyista at nagpuprotesta, na sisigaw ka dyan, resign BBM. Kasi buti na nga si BBM, pinaglalaban niya ang pinaglalaban ng dilawan. Buti pa nga si PBBM, pinapakinggan niya ang sigaw ng mga dilawan at kakamping. Ngayon, kung si BBM ang isigaw ng dilawan at kakamping na mag-resign ka dyan, sugurin nila ang Malacanang, tanggal si BBM, sinong papalit? Si Sara. Mas matinding dagok yan sa kanila. Ngayon, mga kakamping nanonood sa akin, mali ba ang aking opinion? Na corner ngayon ang mga dilawan at pinklawan. Bakit? Hindi sila po pwedeng mag-rally dyan na pabagsakin nila si Marcos at pababain nila pagiging presidente. Bakit? Kasi pag nababa si Marcos, si Sara ang papalit. Si Sara ang vice mamili kayo ngayon. Si BBM na pinapakinggan ang problema at reklamo ninyo, nalalapitan ninyo anytime at ayaw ng away. Si Sara ang papalit kay PBBM. Malalapitan nyo pa kaya? Lalong magulo.
Kaya nga sigaw ngayon nung pamangkin na si Kiko Aquino D, ang protesta namin hindi para kay Marcos, para sa mga kurakot. Oo, kaya sabi ni Percy Sidania, ito po mga kababayan, basahin ko po. Ito mga kababayan, ang sabi dito, hinimok ni Akbayan Representative Percy Sidania ang publiko nitong Biyernes, Setyembre 19 na maging mapagmatyag sa mga umano'y self-serving political position ng mga Duterte supporters na nais maghanap ng mga taong gustong paalisin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto mula sa mga gaganaping rally sa linggo, September 21. Di ba? Ito ay kasunod sa balitang may balak umanong i-hijack ng mga diehard Duterte supporters ang dalawang malawakang rally sa Luneta at EDSA sa People Power Monument sa linggo na inorganisa ng mga progressive group laban sa korupsyon sa flood control project. We need to read between the lines regarding the Duterte group calls, which has between trying to ride our protest na movement this coming Sunday. Kaya mga kababayan, ito po ang panawagan ng mga dilawan at pinklawan ngayon. Ang rally natin ay hindi pababain si Marcos. Di ba? Ang rally natin ay kundinahin natin yung mga kurakot. Kasi kung ang rally ng dilawan at pinklawan pababain si PBBM, sinong papalit? Di ba? Sinong papalit? Si Sara? Kung papipiliin ako si Sara, si BBM, mas piliin ko na lang si PBBM kung ako kakamping ngayon or dilawan. Bakit? Si PBBM, makalaban ka man o hindi, hindi siya makikipag-away. Gusto niya magkaisa, kaya nga unity ngayon kung ang rally ninyo ay pababain si BBM, si Sara po ang mananalo. Hindi po tayo, taong bayan. So payag ba kayo? Pababain nyo si Marcos, si Sara ang papalit. Magsilipat na lang tayo sa Mars. Diba? Kaya nanawagan po ngayon ang grupo ng mga nagrarally na mapagmatyag po tayo kasi marami pong mga DDS na sasanib sa grupo ng dilawan at pinklawan na nanggugulo. Kaya naalala ninyo mga kababayan doon sa press conference, may mga estudyanteng pumasok doon, Marcos pababain, Duterte panagutin, nagalit yung isang nanay. Yung isang nanay galit na galit, pinaghahablot yung mga karatula. Kasi bakit? Sinisira nila yung na-organize ng isang grupo. Bakit? Kasi hindi naman sila anti-Marcos. Hindi sila magrarally para sugurin ang Malacanang. Nagrarally sila para sa mga kurakot. Di ba? Galit na galit yung isang nanay. Oo, kasi bakit? Hindi sila galit kay Marcos, galit sila sa magnanakaw. Kasi kung si PBBM may pababain nila, sinong papalit? Si Sara? Ito yun mga kababayan. Wait lang. Hanapin ko. Grupo ng rally hista nagalit dahil sa anti-Marcos. Sa presscon yan. So, ibig sabihin, Marcos Pinas, talom na ebidensya. Meron kasing isang presscon mga kababayan, hindi ko lang makita na galit yung isang nanay kasi nga yung presscon nila ay para sa kurakot. Hindi yung presscon nila para kay Marcos. Kaya yung mga karatula pinagtatanggal nila. Actually nasa news po yan mga kababayan. Hindi ko lang siya makita dito Hindi kasi lumalabas Mga kababayan, gusto ko lang ipaalala sa inyo, yun pong mga anti-Marcos na mga rallyista na kasama po nila si Celes. Tandaan po ninyo yun pong mga grupo ni Celes, mga DDS po yan. Ang sigaw po nila, Marcos resign. Hindi po yan sila dyan sumisigaw dahil sila
ay apektado sa korupsyon. Sumisigaw po sila dyan para paupuin si Sara. Yun po ang totoo, mga kababayan. Naniniwala ba kayo na yung sinisigaw ni Siles ay para sa katarungan sa korupsyon? Hindi. Kasi kung para sa korupsyon ang isinigaw nila at pinaglalaban nila, dapat hindi nila haluan ng politiko. Dapat ang panawagan nila, magsama-sama tayong lahat, itabi natin yung pula, dilaw at green para ito sa atin. Pero bakit ang sabi, Marcos resign? Sinong papalit, si Sara? Marcos resign, Sara paupuin. Yan po ang mga DDS. Diba? Kaya mga kakamping at dilawan, mag-ingat po kayo. Marami po yan ngayon. Mga gala, mga kaluluwang gala ng mga DDS, yung mga gutom, yung habang tulog sila nandun sa gilid ng EDSA, yung kaluluwa nila kumalat. Kaya nagpahiwatig na po ang opposition group na magrarally po sila, hindi po sa korupsyon. Kaya yung mga sumisigaw dyan, mga kababayan na Marcos resign, DDS po yan. Hindi po yan sila nagrally para sa kanilang sarili. Nagrally po yan sila para kay Sara. Hindi Nagrally po sila para kay Sara. Yun po ang totoo, katulad ni Langga. Tingnan mo, si Marcos na nga yung nagbulgar ng korupsyon, si Marcos pa ang paresignin. So, pag nag-resign si Marcos, sinong papalit? Si Sara? Putang ina. Sa inyo na ang Pilipinas. Ihiwalay nyo na yung Mindanao. Yeah? Angkinin nyo na. Oo, yan ang gusto nila, mga kababayan. Diba? Dapat nga, ang i-rally nyo dyan, Sara panagutin eh. Diba? Digong ay bitayin. Kasi nanggaling po sa administrasyon ni Digong ang korupsyon. Hindi po sa administrasyon ni Marcos. Kay Digong po yan. Biruin nyo, binulgar ni Diskaya 2016 onward. Kanino nag-umpisa? Kay Digong, hindi kay Marcos. Yun ang totoo. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon ngayon. No, maraming salamat po sa inyo dyan, 3,000 plus. Like po tayo mga kababayan. Isakto po natin 1,000. No, yung ating like. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya yung kakamping ni Mama Lini Robredo at ng mga dilawan ngayon, nagpahiwatig po sila na ang rally po nila ay para sa mga kurakot. Para sa mga magnanakaw. Hindi po sila nagrally para pababain si Marcos. Kasi, pababain si Marcos, sinong papalit? Si Sara? Diyos mio Marimar. Ito pa, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito last kong Jam Magno rally issue. Ito. And that was what the impeachment proceedings were for her to be accountable for the things that she did so publicly that you all want us to pretend never happened. That you're of course going to originals. This is your... Ayoko pong tawagin panatiko ako. Mahal ko. Kunyari, ate ka lang pa. Wait lang nga mga kababayan. And that was what the impeachment proceed. Just to remind you that you're supposed to be fighting for the Filipino people. You're supposed to be mad at the corruption. But then again, if you are going to be manipulated to think that corruption is being done by the people, supposedly because Sarah says so, then you are mistaken. Diba? Because what Sarah says is not Bible. Where is your proof exactly that it's the speaker's fault? Or is it because Sarah said so? Sarah, who's not always here, and didn't even bother to show up for her budget hearing in Congress. And then again, it's the speaker's fault if none of her budget gets released. Mas ang pag-release ng budget pag di ka magpakita to do your job. For Sarah, who's never here. For Sarah,
who doesn't know who you are, but you're so loving and loyal to her. And what is she gonna give you in return? She's gonna be president, and then what? Automatically, all of the problems will disappear? I'd like to remind the Kakampings that if this ever happens, then the Akbayan would be the very first to go. It will be replaced by the Duterte youth. That De Lima will go back to jail, and Bam and Kiko can kiss their... Diba? Kita ninyo? Oh, yan ang sabi ni Jam Magno. Oh, kung mag-rally ang Kakamping para pababain si Marcos, si Sara ang papalit. Si De Lima, balik-kulungan. Si Kiko at si Bam, magiging uto-uto na lang kay Sara. Tapos sa tingin ninyo, pag si Sara ang papalit kay BBM, mawala ang problema sa Pilipinas? Problema nga ng pamilya nila, hindi nga niya masolusyonan. Yung tatay nga niyang nakulong-kulong, hindi nga niya napapalaya. Tapos gagawin niyo pa presidente, tapos pababain niyo si Marcos. Diba? Magpasalamat po kayo kay Marcos na napakulong niya si Digong. Kung hindi po napakulong ni Marcos si Digong, mga kababayan, ang Pilipinas mas malala pa sa Afrika. Totoo yan. Buti pa nga ang Afrika eh. Buti pa nga ang Afrika, kahit nakawan sila, kita naman po natin kung gaano sila kahirap. Pero dito sa Pilipinas mahirap kasi sabihin, mahirap tayo. Kasi bakit? Tignan nyo mga DDS, sigaw ng sigaw, naghirap kami dahil kay Marcos, pero may pangload. Kita ninyo? Naghirap kami, mahal ang bilihin, mahal ang tax, pero may pambili ng load. Diba? Sir Jesus Beltran, Ma'am Nura Nirida, Ma'am Marianita. Kita nyo yan? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sigaw sila ng sigaw mga DDS, Marcos resign. Sino papalit si Sara? Tapos ngayon pag pumalit si Sara, matapos ang problema? Lagi niyong isipin mga kababayan. Problema nga ng pamilya nila, hindi nila na-resolba. Simpleng problema sa Davao City, bahalang. Taasan mo lahat ng paligid ng Davao ng may nadaanan ng tubig ilog at tubig dagat, walang baha mangyayari dyan. Simple lang. Davao City, baha ang problema. Ngayon, kung yung mga lugar na tamaan ng baha, taasan mo yan, lagyan mo ng pader. May baha pa ba? Wala. Pero hindi nila nagampanan. Tapos ngayon, gagawin yung pang-presidente. Do you think if Sara become a president, then the problem of the Philippines gone? Walang ganon. Walang mawawalang problema. Madagdagan pa. Magulat na nga lang tayo eh. Tuwang-tuwa siya. Wala na pala tayong pera. Ubus na. Di ba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po maisa-isa. Like po tayo. Mga DDS, alam kong bubo po kayo. Tanggap naman po namin na bubo kayo. Pero hindi po kayo bulag. Hindi kayo bungol. Diba? We know DDS is stupid. But DDS is not blind and deaf. You are only totally stupid. But hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Diba? Bakit ninyo pinaglaban si Duterte? Sa tingin nyo ba, pag si Sara naging presidente, magbago ang buhay ninyo? Kayo mga putang inang DDS na OFW, pasensya na, namura ko kayo. Pag si Sara ba naging presidente, uuwi ba kayo sa Pilipinas, hindi na kayo magkuskus ng kubeta? Tanong ko lang. Alam nyo, the best way to solve this problem, hindi ang pagpalit ng liderato ng Pangulo. Konstitusyon ang palitan. Charter change ang gagawin. Yan ang pinaka-the best way para malinis at matapos ang problema ng Pilipinas. Charter change. Kahit palitan nyo pa ng 1,000 presidente ang ating bansa, kung ang ating konstitusyon ay bulok at pabalik-balik na lang, walang mangyari. Charter change po ang kailangan. Palitan ang sistema. Palitan na ninyo yung 1987 Constitution. Gawin ninyong parliament. Kaso lang kahit parliament, ganun pa rin eh. Diba? Yan po ang totoo.
Kahit pa 1,000 presidente ipalit nyo dyan kay Sara, kay Marcos, o kahit 1,000 Sara, hindi magbabago ang Pilipinas. Yung magnanakaw pa rin yan. Yung korupsyon pa rin yan. Palitan ninyo ang konstitusyon. Palitan ninyo ang konstitusyon. Palitan ninyo, tanggalin nyo yung kagawad, chairman, tanod, city councilor, mayor, vice mayor, congressman, gobernador. Isa lang ilagay ninyo. Sheriff, at prime minister. Tapos ang usapan. Konti lang ang sasahuran, konti lang ang gagastusin. Tignan ninyo, napakaraming kagawad, napakaraming chairman. Anong nagawa? Dagdag sahod lang. Ikaw tanggalin mo lahat yan, palitan mo pulis. Tapos. Huwag nyo nang sabihin na ibalik ang bitay. Ang bitay ang magbi-benefits niyan. Tayo lang mahihirap. Pag mayaman, hindi na bibitay. Sa mahirap lang yan. Palitan ninyo yung konstitusyon. Yun lang yun. Maraming salamat po, mga kababayan. Yun naman po, ang kita-kits po tayo bukas sa sunod nating live. See you next live. God bless. Thank you po. Maraming salamat po. Matulog na po tayo.